Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay, update lang ho tayo rito sa kaganapan ho ha. Kanina pa, dito ho siya ginawang pag-aresto ho rito kay dating President Rodrigo Roa Duterte. At dinala ho sa Villamor Air Base. Sinakay ho doon sa private jet na ang nagmamay-ari yata is San Miguel Corporation. Itong si Ramon Ang, no? Ayon ho sa balita ho rito sa Facebook. Ngayon mga kababayan, lumipad na ho yung private jet ni sinasakyan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagmamay-ari ho ng jet plane na yan ay si Ramon Ang. Ito ho, naka-take off na ang sinasakyang chartered plane ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga kasamahan ngayong gabi. Inaasahang dadalhin si Duterte sa Hague ba? Tama, no? Netherlands para humarap sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Ayan ho, chartered plane na sinasakyan ni former President Rodrigo Roa Duterte nakalipad na. Ayan ho. Ngayon ho, after ho niyan, nagkaroon ho ng press conference. Ito hong si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan ho natin saglit itong importante ho niyang sinabi ha. Cover ho The ng President's announcement live from Malacanang. Let's listen in. Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common-law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. Ayan ho, mga kababayan, according kay Pangulong Bongbong Marcos, 11:03 p.m. March 11, lumipad na ho yung private jet plane na ho na sinasakyan ho ni dating Pangulong Duterte na nagmamay-ari ho si Ramon Ang, yung San Miguel Corporation. Magaling talaga magsalita si Pangulong Bongbong. Isipin mo, binanggit yung mga flight, no? Wala man lang tinitignan, ano? Nakakabisado, ano? Ito mga kababayan, kalmado lang ho nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos. Wala man akong para tayong nakitang parang pressure or pag-aalala sa mga nangyayari na bilib din ako rito kay Pangulong Bongbong Marcos. Matapang, ano? Matapang bakit? Kasi sa totoo lang, may karapatan ho, may kapangyarihan si Pangulong Bongbong na itigil lahat ito. Opinion ko yun ha. Kaya niya. Pero hindi man lang nag-alangan na mangyayari itong pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa kanyang panahon, sa kanyang administrasyon. Na po pwedeng maisip niya na, ba't ko gagawin to? Naku, maraming magalit sa akin. Maraming mag-bash sa akin. Baka ikatanggal ko to. Wala man lang, hindi man lang natakot na gano'n, ano? Hindi man lang nag-alala para sa sarili niya. Hindi lang, ito talaga si Pangulong Bongbong hindi lang talaga siya matrash talk. Tulad kay Digong, na bastos na palamura. Hindi lang siya ganon.
Kasi itong mga DD shit, ang tapang sa kanila ganun eh. Yung matrash talk, yung mura ng mura, bastos. Yan, kaya matapang si Digong sa kanila. Ito si Pangulong Bongbong hindi yung matrash talk. Pero ang puso't utak ang tapang. Isipin mo hinayaan niyang mangyari ito sa kanyang term, sa kanyang administrasyon. Ulihin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay ma-impluensya at marami ring taga-suporta. Sabi ko nga, putik, nung inaresto na ito si Digong, dinala na sa Netherlands, dito sa may Nij. Tama, no? Nij. Tama pala ang pronunciation ng Nij. Sumagi sa utak ko na hindi lang ito hustisya para doon sa mga pamilya na naiwang pamilya ng mga biktima ng war on drugs, extrajudicial killing. Para sa akin, ano rin ito? Hustisya rin sa mga paninira, ginawang pag-aakusa kay Pangulong Bongbong. Mga pinagsasabi ni Digong na kasi pangalan na siya, pedealist daw, drug list, addict, bangag na presidente. Para sa akin, hustisya rin sa kanya ito. Dahil yung grupong yan talagang grabe ang ginawang paninira, pagyuyurak dito sa administrasyong, especially dito sa pamilya Marcos at dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya para sa akin, hustisya rin ito sa kanya. So, bigla ako naalala lahat yon. Tignan ho natin kung anong mangyayari, kung ano update ho dyan sa kaso na yan. Kasi wala akong bail yan eh. Ang kaso ho ni Digong sa ICC, Crimes Against Humanity. Laban sa sangkatauhan. Ganun ho katindi. Kung wala talagang bail yan dyan na talaga si Digong. Diyan na ho talaga si Digong hanggang matapos ho ang kaso, yung hearing. Diyan na ho siya. Sabi ho nung mga iba, ang lagi ho nilang pinanlalaban, viral, trending lagi ang paliwanag nila sa social media, wala raman daw jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Hindi talaga nila naiintindihan wala nga jurisdiction ng ICC na rito. Pero yung warrant ipinasa sa Interpol. Interpol ang pumasok dito. Ang naglatag ng warrant of arrest at inisesan ho yan ng Philippine National Police through CIDG Director General Torre. At kung yung sinasabi niyo wala ng jurisdiction ng Pilipinas, totoo wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Bakit nawala? Sino mismo ang nagtanggal? Si Digong. Tinanggal niya ho noong 2019. Pero bago ho niya tinanggal noong 2019 yung jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, may nangyari na hong war on drugs, extrajudicial killing ng 2016, 2017, 2018. Kaya tinanggal niya ng 2019 kasi itong si dating Senador Antonio Trillanes magpapail ho ng kaso case sa ICC ng Crime Against Humanity. Ibig sabihin, tinanggal ho ni Digong ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas noong 2019 para sa sarili niyang kapakanan. Maprotektahan, maproteksyonan niya, mabakuran niya ang sarili niya sa mga susunod na taon pag after ng kanyang term dahil alam niya may maghahabol na kaso sa kanya. So, ibig sabihin, yung pagkakatanggal ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas through Duterte, madumi, may mali siya para maproteksyonan niya ang kanyang sarili. Intindihan nyo? Ibig sabihin, hindi mismo gusto ng Pilipinas ito, hindi mismo
Hindi mismo hatol ng Pilipinas ito, hindi mismo desisyon ng Pilipino ito, ng gobyerno ng Pilipinas na umalis tayo sa jurisdiction ng ICC. Desisyon lang ni Digong para sa kanya sarili. Nakalimutan niya na may naalisin yung jurisdiction ng Interpol. Doon siya nagkamali. Nalimutan niya. Oh. Kaya Interpol ang pumasok dito. Interpol ang humuli sa kanya. Nakalimutan niya eh. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Update. Abang-abang ho tayo sa balitang niya kasi sigurado sa mga darating hong araw o oras, may init pa rin ho ang usapin dyan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Alam po pa samantala ang inyong lingkod, Express Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.